señoritas y señoritos. Ayan na. The Empire strikes back. It was just a few vlogs ago that we asked the Marcos administration to start acting, to start responding or addressing this open call for a coup d'etat, for civil disobedience by no less than former President Rodrigo Duterte and bloggers supporting the Duterte administration or the past Duterte leadership. Ito po yung mga chuchuan nila na hanggang ngayon dahil nakimanabang dyan at kasama nakinabang sa 13 trillion na iniwan sa atin na utang, na wala tayong nakinabang. Kayo ba, tell me, anong pakinabang sa'yo? Ang laki-laki nun, 13 trillion. Ano nagbago sa'yo during the Duterte administration that you can say, salamat kay Tatay Diggs. Umasenso kami sa tulong ng gobyerno, nakabigay kami ng kapital, nakapagtayo kami na umasenso yung negosyo namin. Binigyan kami ng kapital sa agraryo o sa pangingisda or binigyan kami ng loan para bili kami ng jeepney or van lang man, ganon. Or binigyan kami ng bahay. Ilan sa inyo ang makakapagsabi na may nakinabang ako sa 13 trillion? Wala. Mostly, at least dito sa ako, wala. Dito sa Vlogcaster channel, wala. Mostly tayo dito nga. And we are 105,000 and growing. In fact, ang monthly views natin ay 3 million. In short, marami na hindi nag-agree sa vlog natin. Marami medyo DDS rin siguro or nagdadalawang isip pa na bitawan na ba ng suporta at tiwala kay Tatay Diggs at kay Vice President Sara Duterte o hindi. Pero ang maganda, 3 million nanonood sa VAT channel monthly. And that is good. Kahit hindi kayo maging subscriber, naintindihan ko yung political views nyo and I respect that. Pero sana magising na kayo. So, yan, parati natin sinasabi na maybe because of the impression and perception created by no less than Mr. Duterte during the last presidential election, specifically during the campaign period na, well, cocaine user daw si Marcos, happy-go-lucky, and then socialite pa. Then nakikita naman natin na partly true na weak leader daw. And in fact, in our past vlogs, we reported to you yung letter na pinadala ni Marcos sa isang yung tatay ni Bongbong Marcos na si Ferdinand E. Marcos, na he was raised sa parang diary niya na pinicturan after the EDSA Revolution sa Malacanang, na he was raising concerns dahil yung anak niya na kaisa-isang lalaking anak niya ay medyo masyadong happy-go-lucky, masyadong so the father himself expressed concern na kasi siguro he was seeing the end of his dynasty. Nakikita na niya na the opposition are closing in, yung mga political enemies niya. So, at saka yung taong bayan, galit na rin sa mga Marcos eh. So, he expressed concern na parang yung anak niya is not ready for the big challenge ahead. So, yun ang that's why ito mga papunta-punta sa Singapore para manood ng Grand Prix. Papunta yung penchant niya to address the to go abroad na habat samantala wala pa naman tayo nakikitang nikotiting na trabaho. Alam nyo ba dito sa 4-story na East Zamboanga Business and Events Place, daan-daan na
nakapagtrabaho dito during the construction phase. Hanggang ngayon, ang ingay-ingay ng bulldozer at saka backhoe na inaayos pa yung kasi malaki itong lupain, 3,000 square meter along the highway. So work in progress pa to, pwede pa talaga expansion. That's why we are still working on it. So mga 10 na regular employee ang na-hire dito sa I think 4 sa Torx Pizza and I think 4 rin sa hideout spot convenience store, 24-hour convenience store, the first one to be established in the far into the East Coast and outside of the city center of Zamboanga. Kaya kayo mga Zamboangueño, you check this out. Kasi dahil dito nakakreate ng trabaho. And then may kumuha rin kami 2 janitor at saka security guard. So in short, 11 na yan eh. 11 na yan new jobs created. Pero sa mga travels ni Marcos kung saan umakyat from 800 to 1.4 ang travel expense niya, wala pa tayong nakita ni isang kutiting na trabaho. So, tayo dito fair tayo ha. Pasensya na kayo mga pro Marcos. Fair tayo, kwentas klaras. Kay Bat, what you see is what you get. Wala tayong kinikilingan dito. Kung nakikita natin tama yung ginagawa ng gobyerno, we praise it. Kung mali, we criticize it. So, yun. So, why did I say that? I said that dahil mukhang because of that perception na yung mahilig sa Grand Prix, mahilig sa travel, easy-go-lucky, happy-happy, and then weak leader, yun, umabuso itong mga vloggers, including itong mga, si former President Duterte, na parang trato kay Bongbong, parang bata, ganun, pagkatapos na walang alam, pagkatapos china-challenge pa niya, meron pa siya na take over of government leadership, meron pa sila mga vloggers, meron pa mga revolutionary government na pinupush nila, yung mga retired PMAers, meron pa sila pananakot na matumba ang gobyerno, kung galawin ang mga Duterte ng ICC, kung paaresto na ang mga Marcoses ang mga Duterte, and by implementing the arrest warrant of the ICC kasi kailangan yan ng suporta ng local police and army, and only President Bongbong Marcos can order the military and police to assist the ICC in arresting the Marcoses. So marami, revolutionary government, impeachment, lahat na ng panakot. Meron pa dyan mga pulburon video, everything, lahat tinatapon na lang nila sa presidente. And then sabi natin, in the face of all of this, at sinabi naman ni Browner na na-identify na nila yung AFP chief Romeo Browner, na na-identify na nila kung sino mga PMAers na or retired PMAers tumatawag sa active military and police officials and personnel, at kinausap rin niya mga personnel. Sabi natin, pwede lang ba ganun-ganun lang? Hindi ba nila magpakita rin ng puwersa nila na may batas pa sa bansa na kung mag-violate ka ng pertinent laws by causing the public to withdraw support from the government. Meron pa sila petition for withdrawal of support and asking the people to rise up against the government and replace this government in a military uprising. Sabi natin, ganun-ganun lang ba? Hindi ba kikilos ang PNP or ang AFP? So yan, at last nag-respond na ang PNP. At sinabi nila they are already cracking down dito sa mga vloggers, at least sa mga vloggers. But this is a good start. So, baka masasampulan talaga tayo na vlogger na makulong. Ang mga kaso dito are very serious na pwede sila makulong 10 or more years at magbayad ng 1 million. So, sabi
sabi ni PNP Chief General Benjamin Acorda Jr., they will be starting a crackdown on content creators spreading disinformation on social media to stabilize the Marcos administration. At Acorda has already directed the anti-cybercrime group and other police units to intensify their cyber patrolling. Kumbaga, imo-monitor na nila mga ito para ma-unmask yung mga tao na working to bring down the Marcos government with the use of social media. Kasi nawala na nga yung SMNI, ayan na, napunta na sa mga vloggers. At sabi ni Colonel Jean Fajardo, PNP spokesperson, winarningan niya na yung mga content creators na ito na pwede silang, what they are doing is liable under Article 154 of the Revised Penal Code and for violation of Republic Act 10175 or the Cybercrime Prevention Law. In example ni Fajardo, itong si retired General Macanas na sa vlog niya na The General's Opinion, na sinabi niya na the PNP and Armed Forces of the Philippines generals are convincing Marcos to resign. Very sure na siya na meron ng mga active generals. At pinakita pa niya yung mga picture ni Acorda, ni AFP Chief Browner at kay Marcos. At pati si Kwan daw, si Amy Marcos ay gusto na rin ipa-resign yung kapatid niya. Sabi pa nito na malapit na daw na mabaksak yung gobyerno kasi galit na ang tao. Sabi pa kanya, at hindi lang ito si General Macanas, pati yung ni-report din natin earlier, yung nagpapakalat ng petition of withdrawal of support na si retired Captain Clemente Enriquez, Ordado Enriquez, na sa vlog niya ay ganun rin na they are openly calling for at kahit sa sa petition, sa manifesto na kiniklaim niya na he is just the front pero supported siya by many active and retired military and police officers, ay he is openly calling for his withdrawal of support, the change of government, and for Sara Duterte to take over the presidency kahit andyan pa si Marcos. President Sara na nga ang tawag niya, and we blogged about it earlier. Pero sabi ni Fajardo dito, and I quote, they have the right to speak and we respect that. But we are also asking them to spare the PNP. Yun. We will always uphold the Constitution and obey legal orders of the duly constituted authority. So, for your knowledge po, yung Republic Act 10175 or the Cybercrime Prevention Law, ang highest penalty po dito ay pwede prison mayor or 10 years and 1 day to 12 years, or penalty of 1 million or both. Yung papatawan ka na ng maximum penalty of 12 years or pababayaran ka ng 1 million, or pwede ka both ikulong at pababayaran ng 1 million. So, eto na. Tingnan natin kung paano mag-react yung sila Macanas at saka sila Dado Enrique dito. Kasi worth it ba yung suporta nyo kay Bongbong Marcos ay kay Duterte or kay Sara Duterte? Kung siguro worth it naman kasi kung nakinabang kayo sa administrasyon na yun. Pero ngayon, worth it ba makulong kayo at
Siyempre, kung ma-penalize kayo, kayang-kaya nyo yun eh. Siyempre, happy kayo. Lahat ng Duterte boys ay nakinabang dyan sa 13 trillion na inutangan nila, na iniwan nila sa atin na utang na yan. At kahit wala tayong nakinabang. Pero is it worth it? Makulong ka para kay Duterte? So we will see kung magto-tone down ba, kung tatanggalin ba ni Dado yung petition niya, or kung magto-tone down yung dialogue nila. We will find out, and we will also see how the police will carry out this crackdown order sa mga law violators ng among our ranks, kami mga community of vloggers. Si VAT naman nagki-criticize tayo at nag-expose tayo, pero parati sa lugar. And noon pa sinasabi ko sa inyo, kahit critical ako kay Marcos, I don't want him to be removed by coup d'etat, dahil ang babaksak niyan baka ma-establish ng military junta at forever na tayo didiktahan, or ma-establish ng military dictatorship for life na. So, mas grabe yan. So, yun. This is our latest update on this issue, and we will give you additional information sa aksyon ng PNP and reaction ng mga vloggers ito and other vloggers na ganyan rin na who are fomenting and who are in a way influencing or challenging the people to rise up and to remove this government by a violent and chaotic and deadly coup d'etat. So, thank you very much for watching, and don't forget to share this vlog to friends and relatives, and see you in my next vlog.